merong isang same-sex couple na they live together. After a year, naging maayos yung kanilang pamumuhay, bumili sila ng property. In fact, nagkasundo sila na, sige, para mabilis yung bank transactions, ipangalan na lang natin muna sa'yo. Nagkasundo sila sa gano'n. No? O sige, para mas mabilis yung approval ng banking transactions, sa'yo muna nakapangalan. And then, nagkasundo sila na magkaroon ng agreement. Katunayan na silang dalawa naman talaga yung may-ari. In fact, may pinirmahan yung acknowledgement of the third party in real interest in the property. Pero sa papel, ang nakapangalan lang yung isang kapartner. Yes. Unfortunately, Steph, katulad ng sinabi mo, after few years, naghiwalay yung same-sex couple. So, pero, in fact, even nung naghiwalay sila, naging maayos pa naman yung samahan nila. Ang sabi nga, sige, maghiwalay tayo, wala na tayong gagawin sa property dahil hindi naman natin gagamitin na yan. Might as well, ibenta na lang natin. Tapos, whatever yung proceeds dyan, we divide equally. So, nagkasundo. Doon po sa ating mga kababayan, nagkasundo yung same-sex couple na naghiwalay sila. In fact, katulad ng sinabi ko, may pinirmang acknowledgement na 50% ownership sa kabila. Kahit hindi siya yung nakapangalan doon sa title. Yes. May pinirmahan yung isa. So, later after, nagdidemand na yung isang partner, ibenta na natin yung property. Biglang nagbago ng ihip ng hangin, Steph. Ang sabi nung isang ex, teka, wala naman tayong usap na gano'n Hindi ako papayag na ibenta yung property. With more reason, hindi ako papayag na hatiin natin yan equally. Ako, so, ganun ang dilema. biglang nag-deny niya. Yes, dinay. Acknowledgement, na-deny siya. Yes. What happened next po? Ano po ang pwedeng gawin nung nagka-claim? Okay. Ano yung ginawa nung isang party? Yes. Ang initial na remedies, ito yung tinatawag po extrajudicial remedies. Kasi, Steph, bago ka pumunta sa korte, kailangan mo munang exhaust yung extrajudicial remedies. Una, ang ginawa po ng isang party, yung nag-file siya ng adverse claim dun sa Register of Deeds. Yung adverse claim po sa ating mga kababayan, ito po yung affidavit na sinasabi mo na ikaw ay may-ari, ikaw may interest sa property, yes, at ina-annotate ito sa title ng property. Aside dun sa adverse claim, nagpadala siyempre ng demand letter. Yung partner dun sa ex, sabi dito sa demand letter, so and so ex, based sa usapan natin, ibebenta natin, now i-honor mo yung ating usapan. Then we divide equally. Yes. Natanggap ito ng ex. Yan. Ito yung naging sagot. Alam mo, naging sagot, wala naman tayong usapin na ganon. In fact, sa akin lahat nakapangalan yung property. Naku, nabaliktad. Binaliktad siya. Bakit ka mo binaliktad siya? Kasi, sabi sa kanya, sige, tingnan natin, kanino ba nakapangalan yung deed of sale? Di ba sa akin? Yes. Kanino nakapangalan yung loan transactions with the bank? Sabi nung isang partner, di ba sa akin din? Kanino nakapangalan yung car? Car yung certificate authorizing registration issued by the BIR. Sa kanya din. Yung mga etc., yung mga checking, yung mga hulog, monthly amortization, ako din ang nag-issue. Tapos, nagpresenta pa siya na, may mga notes ako dito, ito yung mga personal expenses ko, personal gastos ko. Yes. So, in short, wala kang pag-aari kasi ako naman ang lahat ng may documents, lahat ng dokumento nasa akin, nakapangalan ko at wala kang dokumentong pinanghahawakan. Ganun na naging senaryo, mga kababayan.